Welcome sa ating palatuntunan, Dear Pastor Jans. Ngayon ho ay March 23, 2020. Kumusta kayong mga mahal na kapatid at mga kaibigan? Kumusta ang naging ang mga viewers natin sa iba't ibang dako ng daigdig? Mga kaibigan, welcome sa ating palatuntunan. You can view us at It's Radio Live or sa Dear Pastor Jazz Live, mga kaibigan. Kaya itong ating programa, kung mayroon man kayong mga nais batiin sa inyong mga kaibigan, feel free to text us sa number na 0910 86 78 740. Ulitin po mga kaibigan, ang ating numero na pwede niyong i-text ay 0910-8678-740. Kaya, mga kaibigan, welcome sa ating palatuntunan, Dear Pastor Gias. Okay, sa umaga hong ito, mga kaibigan, pansamantalang hindi live ang ating programa ngayon dahil sa lockdown sa mga towns and cities around the country. Kaya mga kaibigan, pansamantala tayong nandito sa ating office upang magpatuloy ang ating programang Dear Pastor Jazz. Sa mga kaibigan natin may mga taglay na mga problema at suliranin, mga kaibigan, ang programang Taglaw ng Buhay ay nakahanda para kayo tulungan. Kaya huwag makitubiling, ipadala lamang dito ang inyong mga problema, mga tanong sa ating programang Dear Pastor Jazz. Okay, sa oras na ito mga kaibigan, ilapit natin sa Panginoon ang ating palatuntunan. Dakila mapagpalang Diyos na kinikilala ng programang Dear Pastor Jazz. Kayo po, Panginoon, ang pinagmumulan ng lahat ng mga biyaya at mga pagpapala. Kaya, Panginoon, aming inilalapit upang pamunuan at pangunahan ang programang ito. Dalangin namin, Panginoon, na mangusap kayo sa aming mga viewers, ganun din sa aming mga listeners, Panginoon. Alin mang panig, Panginoon, ng daigdig, o saan mang probinsya dito, Panginoon, na naaabot ng signal ng H Radio 101.5 FM sa Kidapawan City. Panginoon, pangunahan ninyo, pulutan ninyo ng inyong makalangit na langis ang bibig ng inyong lingkod, ng lahat ng mamumutawing salita sa kanyang mga labi, Panginoon, ay kapupulutan ng aral. Salamat po, dakilang Diyos. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Mga kaibigan, bago tayo magpapatuloy, pakinggan muna natin ang isang awiting. Ang awiting ito ay galing sa isang taong dating bilanggo, ngunit napalaya dahil nagkaroon siya ng tunay na ugnayan sa ating Panginoon. Ko pa nung ako ay nasa bilangguan, lahat ng kahirapan ay aking naranasan. Isip ko'y gulong-gulong, wala na yatang kalayaan. Subalit nung isang gabi ay aking nalaman, sagot sa aking katanungan, kay Kristo ko nakakamtan. O aking mga kaibigan,
kailangan, kundi nyo siya lalapitan. Bilanggo ka nga ng inyong kasalanan. Isuko mo ang buhay mo, at ialay mo kay Kristo. Isuko mo ang buhay mo, at ialay mo kay Kristo. O aking mga kaibigan, si Kristo ang inyong kailangan, kundi nyo siya lalapitan. Bilanggo ka nga ng inyong kasalanan. Isuko mo ang buhay mo, at ialay mo kay Kristo. Isuko mo ang buhay mo, at ialay mo kay Kristo. Isuko mo ang buhay mo, at ialay mo kay Kristo. Isuko mo ang buhay mo, at ialay mo kay Kristo. Isuko mo ang buhay mo. Mga kaibigan, ito ang kailangan ng buong mundo. Lalong-lalo sa panahon natin ngayon, kailangan natin manalig at magtiwala kay Jesucristo na siyang prinsipe ng buhay. Mga kaibigan, sa oras na ito, hayaan ninyong dalhin ko sa inyo ang minsay may pamagat na ang Diyos na galit sa taong makulit. Mga kaibigan, ang Diyos na mapagmahal, lumikha sa tao mula sa alabok ng lupa. Ang Diyos na nagbigay buhay sa tao, marunong din pala magalit, mga kaibigan. Simula noon hanggang ngayon, ang Diyos ay katulad natin may damdamin na pwede natin siyang pasayahin, pwede natin siyang galitin, mga kaibigan. So, ba't kadalasan yata ang ginagawa ng tao ay ginagalit ang Diyos? Kaya kaibigan, ang ating layunin kung bakit gusto nating ihatid itong usapin patungkol sa ang Diyos na galit sa taong makulit. Mga kaibigan, unang pakiramdam ng pagagalit ng Diyos, mga kaibigan, ay mababasa natin dito sa Henesis Kapitulo 6, versikulo 5, 7, at 14. Ito yung sa panahon ni Noe. Verse 5, mga kaibigan, nagsasabi. Verse 5, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig, at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng mga hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Verse 14, sabi dito, kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na sipres. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. Mga kaibigan, unang nagalit ang Diyos, mga kaibigan, sa tao sa panahon ni Noe.
Sabi rito, nung magsimula magdami ang mga tao, mga kaibigan, nakita ng Diyos ang kasamaan ng tao, maging sa isip nila, mga kaibigan, nandyan ang kalayawan at kasalanan. Kaya sabi ng Panginoon sa Versículo 7, lilipulin ko ang mga tao dahil sa kanilang kasalanan. Hindi ko na matiis, sabi ng Diyos, sa galit niya sa mga tao. Sabi niya kay Noe, gumawa ka ng malaking barko. At sa pamagitan ng barkong ito, ang taong na mangagsisi ay maliligtas at hindi masasali sa malaking baha na aking ipapadala. Kaya Noe, ipangaral mo na ang mga tao ay magsisi. Mga kaibigan, gumawa nga si Noe. Subalit ang mga tao ay pinagtawanan siya, laruan siya, kinutya siya, mga kaibigan. Subalit, ang mga salita ng Diyos talaga ay totoo. Kung ano ang kanyang sinabi, yan talaga karapat-dapat sundin at paniwalaan. Ang mga tao hindi naniwala sa kanya. Kaya mga kaibigan, sa panahon na nayari na ang barko, nagsimulang buksan ng Panginoon. Buksan ng Panginoon ng kalangitan. Buksan ng Panginoon ng mga spring sa kalupaan. At sa loob ng 40 days and 40 nights, may malaking baha na nangyari dahil walang hinto ang pagbagsak ng makakapal na ulan. At sabi rito, maging ang kataas-taasang bundok sa sanlibutan ay natabunan ng tubig. Lumitaw ang arka ni Noe, mga kaibigan. Yes, ang mga tao ay nagsimulang magsisi. Kaya lang, huli na po ang lahat. Dahil ilan bang taon hinintay ng Diyos na ang tao magsisi? 120 years. God in waiting so that people may repent from their sins. But they were still naked and naging matigas ang ulo, matigas ang puso. Hindi sila naniwala. Nagkaroon lamang sila ng tunay na pagsisisi nung maging huli ng lahat. Makaawa sila kay Noe, nang sabi nila kay Noe, Lolo Noe, Uncle Noe, Tatay Noe, maawa po kayo sa amin. Pero ang sagot ni Noe sa loob ng arka, sabi, ikinalulungkot ko, ang isinara ng Diyos ay hindi ko na pwedeng buksan. Mga kaibigan, bakit? Dahil ang arkang ito ay naglalarawan kay Kristo Jesus na siyang modernong arka. Mga kaibigan, na hanggang sa mga oras na ito, kumakatok sa pintuan ng puso ng bawat isa. Mga kaibigan, kung ang tao'y manatiling matigas ang ulo, matigas ang puso, kahit ang Diyos wala nang magagawa. Kaya mga kaibigan, ang Dear Pastor Jazz ay isa lamang sa mga programa sa radyo na gumigising sa mga tao na sana mamulat at iwasan ang mga masasama, mga kaibigan. Yes! Kaya 8 lamang, mga kaibigan, 8 tao lamang ang naligtas sa malaking baha sa panahon ni Noe dahil hindi sila naniniwala, mga kaibigan. Yes! Ang ikalawang galit ng Diyos na mabasa natin sa Biblia, dito makikita, mga kaibigan, sa Genesis chapter 18, mula sa verse 20. Mga kaibigan, chapter 18, verse 20. Sa panahon ni Abraham, alam mo ninyo, mga kaibigan, nakaramdam ng galit ang Diyos sa panahon ni Abraham. Dahil ang dalawang syudad, dalawang mauunlad at mayayaman na syudad, mga kaibigan, ang syudad ng Sodom at Gomora. Mga kaibigan, na isang maunlad at mayayaman na syudad. Dumating sa langit, sa kaharian ng Diyos, ang kasamaan ng dalawang syudad na ito.
Kaya bumaba ang Diyos mula sa langit, bumisita kay Abraham. Sabi ng Diyos kay Abraham, bumaba ako upang tiyakin kung gaano katotoo ang kasamaan ng siyudad ng Sodom at Gomora. Kaya, mga kaibigan, sabi ni Abraham, Panginoon, kung may 50 mga tao roon na matutuwid, will you destroy Sodom and Gomorrah? Ang sagot ng Panginoon, if ever there are 50 people who are righteous in that cities, I will not destroy the cities of Sodom and Gomorrah. Hanggang sabi ni Abraham, Panginoon, wag lang po kayong magalit sa akin. Dahil, Panginoon, kung may 45 na mga tao na matutuwid, may 40, may 35, may 30, may 25, may 20, may 15, at may 10. Sabi ng Panginoon, kahit may 10 lamang na tao roon na matutuwid, hindi ko sisirain, hindi ko susunugin ang Sodom at Gomorrah for the sake of 10 righteous people. Mga kaibigan, dahil ayaw ng Diyos na masasali sa kanyang mga punishment ang kanyang mga anak. Subalit, nasumpungan lamang na 4 lamang sila, mga kaibigan. Si Lot, ang kanyang misis, at 2 anak na mga virgins na mga anak. Ulitin ko, mga kaibigan, ang naligtas lamang sa panahon ni Abraham doon sa lugar sa Sodom at Gomorrah, 4 lamang. Si Lot, ang kanyang misis, at 2 nilang birhin na mga babae na mga anak. Subalit, kapatid, paglabas nila, sabi ng Panginoon, huwag kayong lumingon, okay? Huwag kayong lumingon dahil maaabutan kayo ng apoy. Huwag kayong huminto sa inyong pagtakbo. Dahil ang malaking kasalanan ng Sodom at Gomorrah, mga kaibigan, ay yung sin of sodomy. Kasalanan ng sodomia. Ang sin of sodomy, itong kasalanan na nagkaroon ng relasyon ang isang lalaki sa kapwa lalaki. Kaya, mga kaibigan, noong gabi iyon, dumating ang makalalakihan ng Sodom at Gomorrah. Nung malaman na may bisita si Lot na 2 lalaki, akala nila ordinaryong tao na bumisita. Sabi nila sa Genesis chapter 19, verse 4, nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga lalaking taga-Sodoma ang kanyang bahay. Lahat ng kalalakihan sa lungsod, bata at matanda ay naroon. Pasigaw nilang tinanong si Lot, nasaan ang mga panuhin mong lalaki? Ilabas mo't makikipagtalik kami sa kanila. Aba, ang sama ng mga tao sa Sodom at Gomorrah. Nagalit ang Diyos. Gusto niyang parusahan ang Sodom at Gomorrah sa pamagitan ng apoy na nagmumula sa langit. Kaya, mga kaibigan, ipinalabas ng Panginoon si Lot, ang kanyang misis, at ang 2 niyang mga anak na hindi pa nagkaroon ng mga sweethearts. Kaya, mga kaibigan, habang sila'y tumatakbo palabas, mga kaibigan, ang asawa ni Lot ay napalingon. Naalaala siguro ni Lot, ng asawa ni Lot, ang iba pa niyang mga anak na naiwan na masunog sa apoy, kanyang mga manugang, mga apo, kayamanan na naiwan doon. Kadalasan ang mga ina na talagang nag-iisip sa lahat ng mga ari-arian, lumingon. Kaya ang sabi ng Luke 17:32, remember Lot's wife. Alalahan niyo yung asawa ni Lot, mga kaibigan, para sana ang mga tao ay magbago. Nais sana ng Diyos ang mga taong ito na huwag nang makipagrelasyon sa lalaki, babae sa babae, mga kaibigan.
dahil ito ay lubhang masama sa paningin ng Diyos. Okay? Pangatlo, sa panahon ni Jonah, mga kaibigan, galit na galit ang Diyos, mga kaibigan, sa siyudad ng Nineveh. Ang Nineveh ho ay capital city ng Assyria. Ito ang arch enemy ng bayang Israel. Madalas silang sinasalakay, okay, kinukuha ang kayamanan, kinukuha ang kanilang mga magagandang babae, kinukuha ang mga matatalino nilang mga lalaki. Kaya nung sabihin ng Panginoon dito kay Jonah, "Arise, Jonah, go to Nineveh, and cry to that city." Sabihin mo sa chapter 3 verse 4, Jonah chapter 3 verse 4, sa loob ng 40 days lamang, ang siyudad na ito ay susunugin ng Diyos. Subalit si Jonah nagalit sa taga-Nineveh. Gusto niyang makaganti. Kaya sa halip na pumunta siya sa Nineveh, sumakay siya ng barko papuntang Tarsis. Ano ang Tarsis? Tarsis is a part of Spain. Kaya umiwas siya sa kanyang mission, kaibigan. Kaya mga pastor, mga pare, mga imam, tayo ay under mission. Hindi natin dapat matulog-tulog sa ating mission. Kailangan laging gising at we'll do our homework, we'll do our assignment. Kaya nung makita nila si Jonah natutulog sa loob ng barko, sabi ng kapitan, "Sino ka ba? At bakit ka natutulog habang kami balisang-balisa na?" Sabi ni Jonah, "Ako ay lingkod ng Diyos. Inutusan ako ng Diyos ang pumunta sa Nineveh, kaya ayaw kong pumunta, sumakay ako ng barko papuntang Tarsis." Kaya ikaw palang dahilan, sabi ng kapitan ng barko. Sabi ng kapitan ng barko, "Anong gagawin namin sa iyo, Mr. Jonah?" Sabi, "Itapon niyo ako sa dagat. Dahil ako ang naging sanhi, nagkaroon ng biglaang bagyo." Kaya, nung itapon nila si Hunas, mga kaibigan, naghanda ang Diyos ng malaking isda na maging barko, buhay na barko para kay Jonah, para ihatid si Jonah sa dalampasigan ng siyudad ng Nineveh. Kaya 3 araw, 3 gabi si Jonah namalagi sa tiyan ng isda, hindi siya namatay. At nung dumating doon sa dalampasigan, mga kaibigan, ibinugas siya ng isda. Kaya nagsimula siyang mangaral. Mga kaibigan, nung ipangaral ni Jonah ang balita, ang hari ay tinanggal ang kanyang korona, mga kaibigan, tinanggal ang kanyang damit, mga kaibigan, na damit purpura, okay, at nagsuot ng damit sako, at nag-ayuno, hindi kumain, mga kaibigan, kasama ang lahat ng mga inhabitants ng city of Nineveh. Because Nineveh is a very great city. It's a very great city that time, mga kaibigan. At hindi natuloy ang pagsunog ng Diyos sa Sodoma at Gomora dahil nagsisi ang hari, nagsisi ang mga tao. Ito ang kailangan natin sa panahon natin ngayon. That the world is threatened by this coronavirus na ang tawag ay COVID-19, na tawag dito ay SARS-2, mga kaibigan. Yes, ito ang kailangan ng ating bayan, na ating bayan ay marunong magsisi sa kanilang kasalanan, tumalikod sa kasalanan, okay, at iwasan ang paggawa ng mali, kaibigan. Hindi barkada ang dapat lapitan. Hindi inuman ang dapat lapitan, kundi ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ang dapat nating puntahan, kaibigan. Yes, mga kaibigan. Pang-apat, sa panahon ni Haring Solomon, sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ito ang sabi ng salita ng Diyos, "If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways," sabi ng salita ng Diyos, "then I will hear from heaven, I will forgive their sins, and I will heal their land." Yun
ang promesa ng Diyos. Kung ang mga tao na kanyang tinawag sa kanyang pangalan, hindi mga tao ni Satanas ang kailangan, kundi ang mga anak ng Diyos, all Christians around the world should humble themselves. Hindi hambog dapat, ha? Hindi hambog, kundi humble. At manalangin. Manalangin, ibig sabihin, makipag-usap sa Diyos at talikdan ang mga bagay-bagay na hindi nakalulugod sa Diyos at iwasan ang paggawa ng mga mali. Sabi ng Diyos, bininggin ko sila mula sa langit at patawarin ang kanilang kasalanan at pagalingin ko ang kanilang lupain. Ibig sabihin, God will send abundance to our land. He will heal our land. There will be no poverty, but everything will be in abundance. He will bless us, brothers and sisters, in the Lord. Maging hanggang sa ngayon, mga kaibigan, yes, hanggang sa panahon ni San Pedro, makikita natin at mababasa natin sa 2 Peter chapter 3, verse 9. Okay, sa aklat ng ikalawang Pedro 3:9. Babasahin ko para sa inyong lahat, mga kaibigan. Ganito ang nakasulat dito sa verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapapahama. Mga kaibigan, hanggang sa panahon ni San Pedro, ganito ang sinabi ni San Pedro. Sabi niya, ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Subalit, bakit hindi niya agad tinutupad ang pangakong iyon? Dahil sabi ito, alang-alang sa inyong lahat. For you, for me, for your father, for your mother, for everyone. Sabi niya, kahit isa ayaw niyang mapahamak. Hindi gusto ng Diyos na kahit ni isa naman lang sa atin mapahamak. At gusto niya ang lahat ay makarating sa lugar ng pagsisisi. Ano yung tinatawag na pagsisisi? Mga kaibigan, ang pagsisisi ay hindi yung pag-iyak sa linggo ng umaga sa altar at pagkatapos balikan uli ang dating kasalanan. Hindi yan. Hindi yan pagsisisi. Then ang tunay na pagsisisi according to Luke 13 verse 3, ang tunay na meaning ng pagsisisi ang pag-aamin. Na kilalanin mong iyong mali, patapos mong aminin iyong pagkakamali, hindi mo na balikan, huwag mo nang gawin uli, at may kasamang pagbabago. Yan ibig sabihin, mga kaibigan, because repentance is a change of mind and a change of direction. Kaya kaibigan, ang tunay na pagsisisi na hinihintay ng Diyos, mga kaibigan, ay yung tunay na pagtatalaga ng buhay natin na may kasamang pagbabago. Sabi niya sa John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Matthew 7:21, hindi lahat na nagsasabi sa akin ng Panginoon ay makakapasok sa karayaan ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nag-utos sa akin. Mga kaibigan, ito ang salita ng Diyos. Hanggang ngayon, hinihintay ng Diyos na ikaw, kaibigan, ay tumalikod sa iyong kasalanan, pagsisihan ang lahat mong kasalanan, mga kaibigan, at lumapit sa Diyos. Ganito, ito ang gamot sa problema natin ngayon na hinihintay ng Diyos. Na ang lahat ng sangkatauhan sa Pilipinas ay lubos na kikilala kay Jesucristo at susunod kay Jesucristo at magbagong buhay, kaibigan. Dahil ito ang kalooban ng Diyos. Okay? Sa oras na ito, pakinggan muna natin ang isang awiting may pamagat na Heal Our Land. Okay? Pakinggan natin ang awiting ito.
seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sin. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, we bow our knee, we humble ourselves and pray. Lord, we seek your face, we humble ourselves and turn from our wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sin. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Father, heal our land. Hear our cry and heal our broken land. Napakinggan natin mga kaibigan ng awiting Heal Our Land. Kung nais mong gumaling ang ating lupain at patawarin ng Diyos ang kasalanan natin lahat at mahinto itong COVID-19, mga kaibigan, kailangan lumapit tayo sa Diyos. Ikaw, Kristiyano, naging tapat ka ba sa paglilingkod sa Diyos? Baka sakali ikaw ay naglalaro sa hangin. Baka ikaw ay hindi tuong anak ng Diyos. Simba ka sa umaga, pagkahapon, doon ka naman sa mga aliwang makasanlibutan. Kaibigan, magbalik loob ka na sa Panginoon. Ikaw, kaibigan na wala pa, na hindi pa nakatanggap kay Lord Jesus, this is my challenge to you. Nabuksan ang pintuan ng puso mo. Dahil kung makatok si Jesucristo sa puso mo, according to Revelation 3:20, narito ko sa labas ng pintuan. Ako'y kumakatok. Ang sino mang nakakarinig sa aking tinig at magbukas ng pintuan para sa akin, ako'y papasok para sa kanya. Will you join me in prayer? Could you please follow after me this short yet humble and sincere prayer? Sumunod kayo sa akin sa maikling dalangin. Dakilang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ako ngayon yumiyuko ng aking ulo para tandaan, Panginoon, ang aking pagsisisi.
Salamat, Panginoon, nakatune in ako, Panginoon, sa programa ng Dear Pastor Jazz. Panginoon, inaamin ko marami akong pagkakamali, marami akong kasalanan. Patawarin po ninyo ako, Panginoon, sa lahat ng mga kasalanan ko. Linisin ako sa lahat ng dumis at mantsa ng kasalanan. Panginoon, binubuksan ko sa pananampalataya ang pintuan ng aking puso at malugod kong tinatanggap sa Kristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat, Panginoon, ang aking pangalan sa libro sa langit. Salamat, Panginoon, sa pagtugon sa aking pagsamo at aking dalangin. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Salamat, kaibigan, salamat, kapatid, sa pagtanggap natin sa ating Panginoon. Ikaw ay akin ng kapatid. You are my sister, you are my brother, because we are serving the same Lord, the same Father sa langit. Kaya, kaibigan, yes, salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa ating programa at palatutunan, ang palatutunang Dear Pastor Jazz. Mga kaibigan, dahil wala na po tayong nalalabing oras sa ating palatutunan, ito ang inyong lingkod, si Pastor Jazz or Josue A. Solomon, nagpapaalam sa inyong lahat. God bless, mga kaibigan. Hanggang sa muli, ito pa rin ang inyong lingkod at kaibigan sa Dear Pastor Jazz, Pastor Solomon ng Kings Highway Assembly of God Church. Bye-bye. Jesus loves you and I love you.